syempre, well, bukod dyan, mag-e-election, syempre, yan na din ang isa sa mga inaabangan. Pero natalakay mo na ba, partner, yung alis kay Vice President? Sa NSC? Oo. Sa National Security Council? Oo, sa National Security Council. Actually, partner, sabi nga nila, first time natanggalin National Security Council itong Vice President. Di ba? Ang chairman naman yan ay ang Pangulo eh. Oo. Diba? Pero a month before, dahil, di ba, ito yun eh, nung nagkaroon ng pagbabanta, nagkaroon ng admission na may assassin, ito si BP Sara, nagkomento ang National Security Council na security threat, ito si BP Sara. Diba? Kasi siyempre, sino ba yung iyong tinethreaten? Pangulo, First Lady, Speaker. Okay? So, nung nag-opinion ang National Security Council, bumuwelta itong si VP Sara. Sabi niya, kumbaga taken out of context yung sinabi niya. And at the same time, binuweltahan niya yung NSC na miyembro ko niyan eh. Ba't hindi niyo ako iniimbita dyan? Tinanggal niyo na ba ako dyan? Giving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Diba? Ilang taon na yun, partner? 2022, 2020. Tatlong taon na hindi siya pumupunta or hindi siya naiimbita. Ang sa akin, ang point ko mga ka-clear, no? Mga ka-UB, partner. Di ba nung panahon, nung 2022, 2023, okay pa naman sila ni PBBM, di ba? Okay pa naman yung unit team, di ba? So, kung talagang gusto, sa akin lang mga ka-clear, mga ka-UB, kung gusto mo talaga na umaten, di ba? Kahit walang patawag, walang patawag, and you know na you're a member. You were a member at that time. Pwede mo naman sa PBBM. Kailan ba ang meeting na NSC? Gusto kong umaten. I want to give my take on these issues, ganyan. Pwede, di ba? Malakas naman siya kay PBBM eh. Mas didiktahan pa nga niya si PBBM at that time. Remember? Nung banggitin natin to mga kakli, diba? Marami siyang wish eh. Marami siyang hiling kay PBBM. Na sinabi niya lately na hindi tinupad, diba? Katulad na lang nung ang tawag dito, yung airlift wing na gusto niyang gamitin para makauwi-uwi siya. Oo. Remember that? Diba? Sabi niya, dapat ako ang priority niyan, hindi ikaw.
Sabi niya kay PBBM. So, ganun siya kalakas kay PBBM. Diba? Kung iisipin mo, kung talagang wish mo na umattend dyan, since you were a member at that time, di mo nahihintayin yung patawag. Ikaw na yung kukusa, kailan ba meeting nito? Kasi okay pa kayo eh. Diba? Kung nag-meeting at ipinaalam mo na interested ka at hindi ka inimbita, ibang issue yon, di ba? Mhm. Sa akin, di ba parang partner, di ba? Ganito, okay naman yung Christmas party natin. Mga tipong ganun, kailan naman Christmas party natin? Anong pwede kong gawin? May ganun eh. Oo, Sa kanya, wala. Ngayon, sinisisi niya yung NSC kasi hindi siya kunimbida. Pero di ba pwede ka naman nga mag-volunteer ng appearance mo if you want. Ba? So, iniisip ko dito, baka kaya hindi siya inimbita kasi may mga pagkakataon. Siyempre, it involves China, foreign policies. Diba? So, ito partner, lahat ba ng meeting kailangan bilang miyembro nandun siya? Dapat at least may notice. Oo. Di ba? At least dapat may notice. Dapat notified. Oo. Diba? Kasi, di ba, Sabi nga, hindi siya nakakatanggap ng notice. Pero ang tanong ko, sabi ko nga, if you're really interested, di mo na hintayin yung notice. Kung na yung magkukusa. Kasi close naman kayo eh. Pero itong konseho, napaka-ano to partner eh. Napaka-sensitibo ito, di ba? Yes. Oo. Hindi ito basta-basta lang isang council na binuo na para pag-usapan lang sa kung anong mga programa, sa kung anong partner. Ito ay may kinalaman sa security ng ating bansa. Especially ngayon, 'di ba partner? Mainit pa rin ang usapin sa agawan ng teritoryo diyan sa China. Di ba kanina ngayong intro ko, sabi ko, ano bang gustong topic? Yung monster ship na, na nandyan na... Partner, wait lang magpapa-excuse lang ako sandali. Sandali lang. So, ayun. So, yun lang ang Ang tanong ko, dito ba sa sinasabing, kine-question na bakit hindi na siya iniimbitahan o hindi siya binibigyan ng notice na para mag-attend, siguro hindi naman siguro lahat, 'di ba, ng mga meetings na mayroon itong national, ito para sa akin lang, the National Security Council, dapat hindi lang yung Vice President, ibig sabihin pati yung iba. Siguro may mga ibang miyembro na talagang paminsan pili lang ang pupwede nilang imbitahan. Kasi sabi ko nga, itong konseho na to, mga kasama, napakaano po ito napakahalaga lalo tigit ito ay may kinalaman sa seguridad ng ating bansa. So anyway, mga kasama, partner, go ahead. Yes, di ba? Yun nga, di ba? Remember nung mga buwan na tinatanong siya, bakit masyado siyang tahimik? Patungkol dun sa yung mga aggression ng West Philippines. Anong sabi niya, di ba? Sabi ng kapatid niya, hindi yun mandato ni VP Sara. Yung sinang-ayunan niya, hindi yun mandato. Pero being part of the National Security Council, may mandato ka rin pala. Correct. Diba? So with that, tama lang ba na hindi siya iniimbita, especially iba yung pananaw niya patungkol dun? Or wala siyang stance patungkol dun? So, hindi ko ngayon malaman kung yung mga sensitibong bagay na dapat pag-usapan, dapat mo nga bang malaman? Tama. Diba? So, yun. And at the same time, mga kayubi and partner, nito lang nakaraan ito lang December yata, last week lang, ang retired AFP
70 sila, retired AFP and PNP officials, pumirma sila na dapat nga ito si VP Sara ay matanggal na sa posisyon. Sinama rin nila yung ibang corrupt officials including Speaker Rock. Pero doon tayo mag-concentrate kay VP Sara. Kasi ang dahilan dito is security threat na itong si VP Sara. So tama ba sa ngayon na ang VP at yung mga former presidents ay matanggal bilang miyembro ng National Security Council? Okay? Yun yung pagtitingnan natin mga kayubi. The way I see it, since ang presidente, partner, may power talaga siya to reorganize yung mga administrative structure. Like itong NSC. Hawak niya yan eh. Chairman siya dyan. So, tingin ko, yun talaga yung yun talaga yung maaaring mangyari, especially, hindi ko in speaking terms with the president, and at the same time, may threat eh. Mas nagpalala kasi mga kayubi, yung pag-threaten niya sa buhay ng Pangulo. No. So, kung ikaw ba di ba, siya mga kayubi, di ba, partner, nag-uusap kayo about sa security, national security, tapos yung katabi mo, may kausap na assassin. Di ba? Isasama mo ba sa meeting yan? Malabo, di ba? Oo. Kaya, sa akin, tama lang yun. Oo. Kahit sabihin mong executive order to, at si PBBM ang pumirma nito, syempre kasi presidente siya, tingin ko, hindi lang naman di siya yung nag-decide niyan. Hindi naman yung tipo ni PBBM na, ayoko nito, ayoko nang... Feeling ko lang hindi siya gano'n. So, ito ay decision to ng kabuuan ng mga eksperto dyan. At saka na lang siya gumawa ng executive order. Kasi ang reorganization naman ay through executive order naman talaga, partner. Yun. Oo. So, ito yung bagong composition, partner ng reorganization of the National Security Council. President as bilang chairman, Senate President, House Speaker, Senate President pro tempore, 3 House Deputy Speakers to be designated by the Speaker, Senate and House Majority and Floor Leaders, Chairs of the Senate panels, Executive Secretary, Head of the House Committees on Foreign Affairs, National Security Advisor, Foreign Secretary, Justice Secretary, Defense Secretary, Interior Secretary, Labor Secretary, Chief Presidential Legal Counsel. Wala na ang Vice Presidente. Saka mga former presidents, partner. President as chairman, member task, Senate President. So, partner, sa estado ngayon ni former President Joseph Estrada, tingin ko hindi niya dadamdaming mawala siya sa NSC. Bakit? Kasi, ang sabi ni Executive Secretary Bersamin, itong mga nawala, hindi sila, tawag dito, may word Pero ang dating is, wala naman silang maitutulong. Oo. Diba? Wala naman silang, this is just my word, pero ito yung dating. As of now, wala naman silang maitutulong o wala silang silbi para maging miyembro ng National Security Council. So I think hindi yung dadamdamin ni former President Joseph Estrada because of his, yung kanyang, yeah. Ba? So, he won't mind. Ba? He won't mind. Pero syempre, magiging issue ito kay former President Duterte at former President Gloria. But hindi din sila sinama. Ba't sila din tinanggal, di ba? Unang-una, ulit. Kung yung former President Duterte ay nagbanta din sa Pangulo, partner, nagtatawag pa ng militar, PNP, to protect the Constitution, and definitely that's against PBBM. Former President Rodrigo Duterte called for military and police intervention to protect the Constitution amid what he described as a fractured government. But he stopped short of calling for a coup d'etat. Naglaro ng brigades to fracture the government.
It's only the military controversial. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug na presidente? In a press conference Monday evening, November 25, Duterte once again called President Ferdinand Marcos Jr. a drug addict. But this time, he included Marcos's special assistant, Antonio Lagdameo Jr., in the allegations of illegal substance use. Duterte presented no proof to back his claims. Duterte said he plans to meet with military officers from Camp Aguinaldo about it, but he was careful not to explicitly call for a Duterte's latest attacks on the Marcos Jr. administration came in the wake of a congressional investigation into corruption allegations against his daughter, Vice President Sara Duterte. Alam mo naman ang ibig sabihin ng panawagan ni dating Pangulo Duterte. Hindi naman tayo pwede magbulag-bulagan kung anong gusto niyang marating, di ba? Military junta? Not really. Gusto niya lang is mayus ang military para mawala si PBBM, umangat si Sara. That's the point. Hindi naman para ang militar mag-take over. Diba? Kasi under the Constitution, pag nawala ang presidente mo, through succession, pasok talaga si VP Sara. Yun naman talaga yung mangyayari. Diba? So, ikaw na former president, naghihikayat ka ng militar, ng AFP, diba? To go against the government. Tingin mo ba dapat ba siyang isali na miyembro ng National Security Council? Malabo din, di ba? Pero, sige partner. O how about Gloria? Bakit? Gloria. Wala namang health problem. Talagang dati meron. Pero ngayon, hindi na naka-wheelchair at saka masiglang-masigla sa Kongreso. At saka wala namang ginawang pagbabanta. But siya ay hindi din isinama. Kasi, partner, hindi natin alam ang mga intel nila. Diba? Natatandaan mo bang tinanggal ng House si dating former President Gloria as senior deputy speaker? Naging issue yun, di ba? Kaya nga tinawag ni VP Sara si speaker na tambaluslos kasi daw ambisyoso. Ba? So, ang dahilan kung ba't siya tinanggal? Kasi may ugong noon pa man, di pa na-elect ito, di ba? Kandidato pa lang sila, na mag-aala Gloria style kapag ka na-elect na si PBBM. Alam mo yung Gloria style? Gloria style, ERAP style. Na mapapatalsik si ERAP, uupo ang Vice President. Yun yung chismis. Nakita-connect nila kung bakit gusto ni VP Sara na maging DND Secretary para hawak yung militar. Yun yung theory. So kung gano'n ang theory at tinanggal na si Gloria bilang senior deputy speaker, so baka may naaamoy sila. Na binabalak nila. Nung tatlo. Noon. So, kung gano'n yung nasa isip nila, pwede ko naman tanggalin. Dinagdag lang naman ng former president. Pwede ko naman i-reorganize para hindi mas maging delikado ang bansa at hindi maging delikado sa posisyon si PBBM. Di tanggalin na lang. Ganun lang yun. Para tapos ang usapan. At wala na yung doon, pangangamba sa kung ano man. Kung totoo kung totoo ang mga itong mga haka-haka, itong mga umuusgong, di ba? Na mga ganong klase mga bali-balita. Yes. Pero siyempre, ang taong bayan nagtatanong din, nagtataka. Ba't ganon ang nangyari? Kasi wala namang alam ang ang people di ba? Walang alam ang tao. Ang iniisip ngayon ng publiko ay hindi dahil malapit ng eleksyon Politika. Yes, pamumulitika.
Oo. Partner. Which is, yan din ang maririnig mo sa kabila. Yan ang sasabihin nila sa people. Politics Oo. nga daw, dirty politics. Oo, exactly. At gustong tanggalan ng star, yung pagiging sikat nitong si VP Sara. Kaya yan ginagawa. Alam mo, partner, kung sikat ka talaga, ito lang naman kung sikat ka talaga at wala ka namang ginagawang mali, at nakikita nilang binabagsak ka na yan, mas lalo ka naman sisikat. Correct. Diba? Sabi nga nila, di ba, kung sino yung inaapi, doon, Inaangat. doon ibinubuhos yung simpatya ng tao. Ang tanong lang kasi, mga kayubi, paano kang makikipagsimpatya sa tao na nag-hire ng assassin? Diba? Paano ka makakapasimpatya na sa isang tao na gustong tanggalan ng ulo ang Pangulo? Hindi yun yung words na dapat na kinakaawaan. Hindi siya underdog ang dating. Huli. Oo. Paano makakakuha ng simpatya sa mga hindi panatiko iba yung panatiko. Walang question. Tungkol sa panatiko, mali o tama ang ginagawa ng idol nyo. Nandun yung suporta nila. Oo. Doon tayo sa neutral. Yung walang pinapaboran. Ang iniisip nila yung pang-araw-araw na kanilang pagkain at hindi nila pinapansin itong mga nangyayari sa paligid nila. Diba? Yun lang. Wala. Tingin ko, sa akin, tama lang yung ginawa, natanggalin siya. Sila. Pero dati-rati ba, lahat ba ng vice president partner? Kung kaalyado ka ng Pangulo, kasama ka dyan sa council. Partner. Nasa batas siya. Miyembro talaga. Nasa batas. Automatic yun. Yes. Oo. May niya pa to, partner. Nandyan na yan. Hindi yan tinatanggal. Ang tanong natin, at the time ba ni VP Lenny, kinukumbida ba siya? Pero miyembro dati si VP. Kasama yun. Hindi yan tinatanggal. Ngayon na talaga natanggal ang VP. Ang tanong na natin, si VP Sara ba, si VP Lenny ba, kinukumbida? Doon sa cabinet member ka, hindi pa napunta pero sa tingin ko parang hindi Meeting pa na cabinet member meeting. Pero hindi tinanggal ni dating Pangulong Duterte. Pero sana, di ba, kung dapat gano'n na lang sana. Hindi na lang siya iimbitahan, ba't kailangan pang tanggalin talaga? Politics. Pero, at the same time, partner, ganito yan. Tingin ko to make everything legal. Kasi kaya yan tinanggal. Ito yung analysis ko ngayon. Mga kaya yan tinanggal kasi nagdidemand si VP Sara noong a month ago nga. Di ba ng opinion ng NSC tungkol dun sa pagbabanta niya kay PBBM Inano yun? Hindi yung pinalagpas ni VP Sara. Sabi niya, within 24 hours, explain to me why I am not anymore a member or I was not invited. So may ganun. Nirequire niya ang presidenteng mag-report sa kanya or mag-explain sa kanya bakit wala ako dyan. So instead of reporting, tanggalin ka na lang. Pero sabi ni... May legal basis, partner. Para hindi ka imbitahin, may legal basis kami kasi wala ka na sa listahan. Pero sabi ni Vine, natanggal ho dati si VP Lenny. May ano daw? Natanggal daw. Sa kabinete, okay? Sa kabinete. Tama. Kabinete ang naalala ko, natanggal sa kabinete. Hindi na yan pinapadala ng anong notice. So with more reason, hindi yan papadala ng notice sa NSC. Pareho lang naman. Dapat hindi kayo mag-alburuto. Kasi yan din yung ginawa nyo kay VP Lenny. Diba? Ayun. So, ako naman, hindi naman para sa lahat, pinapabura natin si PBBM o kinakalaw. Hindi naman. Kasi ang council, sabi ko nga, di ba sabi nga natin partner,
ang tinatalakay rito, pinag-uusapan, para sa seguridad. Siguro kung miyembrong pag-uusapan dyan din, yung talagang ilalagay dyan, partner, na makakatulong, di ba? Yun! That's the word, partner. Makakatulong sa pagbibigay ng security sa ating bansa. At remember, hindi lang dyan security, plano ang pinag-uusapan. Saka parang nadinig ko na dapat lahat ng miyembro dyan, pare-pareho kayo ng stand. Oo. Paano kung hindi, di ba, kung may kinakampihan kang ibang bansa, hindi, madidiskriminate talaga ang National Security Council. Kasi parang you will become a spy. Exactly. Diba? Oh. Ngayon pa nga lang, napakalaki na yung problema natin dyan sa China na yan Napakalaki kasi patindi ng patindi, imbes na meron tayong nakikitang solusyon sa problema ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea na inaagawan sa atin ng China, mas lalo pang lumalala. Itong nakitang monster ship na umaaligid dyan. Ang sabi ng mga maritime expert, partner, ang China daw ngayon nagpaparamdam uli sa atin. At parang ang mensahe, sinasabi, kami, mas malakas kami ngayon. Ito yung mga meron kami. At hindi namin ito pababayaan. So, that's security concern yan. Drone? Ha? Meron pa ako nadinig na underwater drone partner. na malapit sa atin. Action rito ng ating mga suki. Si Robert, sino ba ang mga namuno sa rally para mapaalis ang mga American na bases noon kahit mababaw ang mga dahilan? Siyempre, si Nicky Coseteng. Si Joseph Estrada. Alam ko si isa sa advocacy ni Senator Nene Pimentel. Correct. Dati. So hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Cas, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, Let Reyes, thank you for watching. Zero Kansaki, maraming salamat. At Maria Nanale, thank you. Zing Zone Video Channel, thank you. Hanggang bukas pumuli, samahan natin ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin may pakialam ang taong bayan.